Good morning! My name is Samuel Aquino, and today I will present to you the Chapter 3, which is the Production and Technical Plan. So first, we have the proposed name, SMS Tilapia Fish Farm. Nagawa namin yung SMS Tilapia Fish Farm by combining the first three letters of the name of the owners, which is Samuel Aquino, Mackenzie Malyari, and Sherwin Ocampo. And in-indicate din namin yung Tilapia Fish Farm para malaman ng customer kung ano yung ino-offer namin sa market. So next, we have the proposed tagline, which is serving the best tilapia in town. So, ini-indicate namin dito na we are serving the best tilapia in town. Pinagmamalaki namin na ang produkto namin ay isa sa mga the best na tilapia na matitikman ng ating mga kapwa Pilipino. So, we are willing to serve at magbigay ng passion and commitment namin to do all the works para maging successful ang paglago ng tilapia industry sa ating Pilipinas. Next, we have the proposed logo. So, ginawa namin yung logo namin na simple lang at the same time, catchy siya. So, gumamit kami ng color blue, which is primary color across all models of color space. So, dito ini-indicate natin yung serenity, stability, inspiration, or wisdom. Then, naglagay din tayo ng mga design na wave to represent faith, hope, and joy. And even in the deepest trouble. Kahit na wavy ang mangyari sa business, ay magiging stable pa rin yung faith, hope, and joy natin. Then, nilagay din namin yung tilapia, which is nagsisimbolo sa renewal of life. So, dito pinapakita namin talaga, yung pinopront namin is yung mismong tilapia. Para pagkakita pa lang ng customer sa mismong logo, is may isip kagad nila na tilapia kagad yung binibenta namin. Then, naglagay din kami ng curved line to represent comfort, ease, calmness, and movement. So, dito kami nag-end up sa napakagandang logo na pinagmamalaki ng SMS Tilapia Fish Farm. So next, our proposed location. The SMS Tilapia Fish Farm will be in Purok 2, 044 Lapas Magalang, Pampanga. Ang location natin ay merong sukat na 10,000 square meter at malapit siya sa irrigation para sa mas madaling pagpapatubig. At ito ay elevated at merong magandang lupa. At malapit din siya sa ating mga public market para sa pagmamarket ay madali tayong makakapag-dispose o makakapagbenta ng mga alaga nating mga tilapia. Isa na rin dito sa advantage ng ating lugar ay malayo siya sa mga residential area para iwas sa mga anumang nakaw pagdating sa ating fish pond. At iwas tukso na rin para sa anumang klaseng pagnanakaw. At iwas tukso na rin sa anumang klaseng pagnanakaw. Next, this is our location map. So, nag-start tayo from PSAU. So, didiretsuhin lang natin yan hanggang sa makapunta tayo dito sa kanto, which is nandito yung RCS. So, magra-right turn lang tayo. Then, makikita natin dyan yung McDonald's. Makikita din natin dyan yung Benko Agri-Supply. Then, pag nakita na natin yung Paris Church, tayo yung magle-left turn na. Diretso papunta dun. Lalagpasan natin yung elementary, San Miguel Elementary School. Then, pag malapit na tayo sa Fiona's Methodist Church, nandoon na sa tabi nun yung ating location. Next, we have the location site. So, in 044 Lapas Magalang, Pampanga, Purok 2, dito natin nilocate, as you can see, na meron ng dalawang fish pond na nag-e-exist sa ating pond. So, meron na rin siyang labasan at meron na rin siyang pasukan ng tubig. At good thing about doon is malayo tayo sa anumang klase ng industrial site and urban site. So malayo tayo sa anumang klase ng pollution at magiging safe yung gagawin nating business kasi mas mababa yung risk pagdating sa natural disaster like pollution ng tubig at saka anumang klaseng yung mga iba kasi located sila malapit sa mga factory, may iiwasan natin yun. So next, ito naman yung ating farm layout. Isa sa pinakamagandang layout na ginawa natin para mapakita natin yung representation ng buong farm.
pagdating sa storage at sa buong pan. Ang pond na ito ay nasa 10,000 square meter at ito ay equivalent sa 1 hectare. So, ito lamang ay isang 3D design para ma-represent natin yung kabuuang design ng ating farm. So next, we have the practices of culture management. So as you can see, we have the pond construction. So dito ay naghuhukay pa lang tayo ng mga possible na magiging space ng mga isda natin para mas malaki kasi yung maging stocking density ng pond. So dito tayo mag-start na maghuhukay na ng mga lupa at makuha natin yung ideal size ng pond na paglalagyan natin. At kasama na rin dito, isasabay na rin natin yung building ng mga farm facilities natin. And then next, we have the pond preparation, which is included na rito yung pagpe-fertilize and applying agricultural line and filling water in the pond. So dito natin, ino-nurture natin yung lupa para maging beneficial siya para sa ating mga alagang tilapia. At kasama na rin dito yung pag-fill in natin ng tubig para makapag-stock water na tayo para sa ating mga fingerlings. So next, we have the acclimation and observation. So in here, ang ina-apply natin dito, ay dito na yung paglalagay ng mga tilapia fingerlings para ma-acclimatize. At dito natin sila makita na ma-obserba natin sila kung stress sila sa biyahe dahil binyahe sila. Dahil yung mga isda, syempre, mahina. So, kailangan maobserba muna natin sila bago natin sila pakawalan. Make sure natin na yung pinaglagyan natin na sa loob ng net, meron siyang oxygen para matulungan natin yung mga tilapia natin na makarecover from stress. Then next, we have the feeding and monitoring. So, the tilapia are fed an adequate amount of food and have their water parameters maintained. So dito, pinapakain natin ng specific, no, na naka-measure yung mga ating mga tilapia. At consistent yung pagbibigay natin sa kanila ng pagkain. At dito din natin chine-check yung water parameters natin para malaman natin kung gaano kaganda yung quality ng ating mga tubig. Then next, mag-harvest na tayo. So ang process ng harvest ay pag-gather na ng mga tilapia. So we have two kinds of harvest. We have the partial harvest and we have the complete harvest. So sa partial harvest, dito yung nilalagay pa lang natin yung ating mga tilapia sa net, sa side part ng pond. Then the next day, pag magto-total harvest na tayo, dito na patutuyuin yung pond para kunin na lahat ng mga isda. And then lastly, we have the market where we are selling all our tilapia to our customers. So next, we have the source of the business. So, napili namin na magbibigay sa amin ng mga quality fingerlings ay located sila sa Burol, General Natividad, Nueva Ecija, which is the tilapia fingerlings, na meron na rin silang stable na market at nagpo-provide sila ng quality fingerlings, especially Nile tilapia. So next, we have the time frame. So as you can see, these are all the activities na gagawin natin sa buong year. So, starting by cleaning the area, which is mangyayari sa September, then processing of business permit, October to November, then farm construction, November to December, and in December, we are hiring and training of our direct labors. Then, pond preparation will be on January. Doon na tayo mag-i-start ng paglalagay natin ng mga fingerlings, pag-buy natin ng fingerlings. Nakalagay dito is in January, June, and in December.
And pagdating naman sa pagpapakain, ay buong year tayo magpapakain. Then sa pag-harvest naman natin ng tilapia, meron tayong May and October. Dahil 2 beses lang tayo mag-harvest sa buong year. 4 months and 2 weeks. So 4.5 weeks tayo bago tayo magpanibago ulit ng stock. So, ganun din yung marketing natin. Ang pinagkaiba lang sa marketing natin, ginagawa natin yung marketing habang hindi pa tayo nagbebenta. So, dito yung pagpopromote natin ng product natin sa iba-ibang klase ng paraan. Then, lastly, yung preparation natin for the next cycle will be on May and in October. Because in January, February, March, April, then half of May, dun na tayo mag-harvest and pond cleaning. Ganon din yung October, 3rd week to 4th week ng October, yun yung pag-harvest at the same time preparation for the next cycle. So, tools and equipments and other material needed. So, unang-una yung water pump, kailangan pa rin natin kahit meron tayong irrigation, kailangan pa rin nating suportahan yung patubig natin sa ating pond. Then, next is water quality meters, kailangan natin tignan yung HP level at the same time yung quality ng tubig natin, because alam naman natin kapag inalagaan natin tubig, ang tubig ang mag-aalaga sa ating mga isda. So digital weighing machine or yung ating mga timbangan, kailangan natin yan para malaman natin kung ilang kilo yung mga isda natin kapag mag-harvest. Then nylon string, kasama natin yan sa pagpoprotekta ng ating mga isda dahil may mga potential predators pagdating sa mga ibon na nasa impapawid na pwedeng makapaminsala sa ating mga alagang tilapia. Then next, we have boats or boat. Ito ay kailangan natin dahil hindi all the time is kaya nating libutin yung 1 hectare na ating pinaglalagyan ng fish pond. So para mapakain natin ng maayos ang ating mga isda, kailangan natin tong equipment na to para equally distribute ang ating mga feeds sa buong pond. Then next, kailangan din natin ng mga pipes for inlet and outlet ng ating mga tubig para maayos yung patubig natin, para hindi ma-pollute yung ating pond dahil merong bagong tubig na pumapasok at may lumalabas. Next na rin dyan ay yung ating grass cutter to maintain yung gilid ng ating pond, kasi pwede siyang pamahayan ng mga palaka at mga pwedeng predators na makakapaminsala sa ating mga fish. So next naman is siya ang ating fish tubs. Kailangan natin to para pag mag-harvest tayo, meron tayong paglagyan ng ating mga tilapia. Next is kailangan natin ng aerator. Bakit natin kailangan ng aerator? Para habang bata pa lang yung mga isda, especially kapag inaalagaan pa lang natin sila sa net, especially kapag bagong dating pa lang, kailangan merong consistent na oxygen para yung mga stress nila is ma-relieve. Hindi sila ma-stress at mamatay na sa pagbago pa lang sila, pagbata pa lang. So, same net, kailangan natin yan. Yan yung mga dragging net o yung mga sinasabi nilang pukot. Yung mga pukot na sinasabi nila. Ito yung pag nag-net sila, merong tao sa kabila, meron din tao sa kanan, merong tao sa kabila. At same silang naghahatak. Then, meron bulsa yung net na yon.